Yes, amen. Praise the Lord. Muli isang pinagpalang umaga, hapong gabi, saan masulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. Ano po, muli paalala ng ating Panginoon sa Kristo, gabi-gabi dito po sa punto por punto, pinapaalalahanan tayo, no? Which is yun ang pinaka-importante sa lahat. Malaman ano ba ang tunay na kaligtasan, no? Faith alone lang ba o manampalataya ka lang ba o ano, no? So, ang sabi niya dun sa 1:12:48, ang sabi niya yun, ang salita ko ang hahatol sa inyo. So, wala siyang sinabing manampalataya ka lamang, no? So, there's no faith alone. Ibig sabihin salita niya, so marami yun. Maraming gagawin, maraming aalisin, maraming babawasan, at marami kang susundin. So, isa sa ihahatol sa atin, no? Pagdating ng panahon, sabi natin pa sa Kristo, pag umarap tayo sa Kanya, no? Iniisa-isa natin dito. Ang isa doon ay tungkol doon sa paghihiwalay din. Ang sinabi niya rito, sinabi kapag naman ninyo, sabi ni ating Panginoon sa Kristo, no? Kapag pinahiwalay ng lalaking kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, sabi niya, kapag pinahiwalay ng isang lalaking kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyon nagkakasala. No? So, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya, at sino man mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay mangangalo niya. Naku, napakadami pong ganun ng sitwasyon, no? Yung bawal pala, halimbawa, lalo na kung kasal kayo sa pare, no? Yung ikaw mismo, no? Ihiwalayin mo asawa mo na walang dahilan, no? Na wala, kahit anong bang mabigat na dahilan yan, hindi pwedeng hiwalayan. Ngayon, pag hiniwalayan mo yan, tapos sabi mag-aasawa ng iba yan, o mangangalo niya yun sa iba, pangangalo niya pareho, damay-damay, no? So, hanggat maaari sa mga mag-asawa, paalala, kahit anong mangyari po, no? Sa mga nakikinig ngayon at sa mga makikinig pa, na libo-libo makikinig sa replay, napakarami niyan. Paalala po sa lahat, talagang lalo na kung kasal kayo sa pare, ano man ang dahilan na yan, no? Ano man ang dahilan na yan, hindi pwedeng hiwalayan po talaga. Bawal na bawal po ni Jesus mismo nagsabi, sa kanya galing yan, sa bibig niya. So yung mga hiwalay po ngayon, medyo mag-isip-isip na po tayo, o yung mga plano maghiwalay sa kanilang asawa, o hiwalayan ng kanilang asawa, mag-isip-isip na po tayo, no? Dahil napakadelikado nun. Tayo daw ay nagkakasalang malaki doon. Lalo na kung kasal ka sa pare. Paalala lang po yan. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Biyernes. Ito po ay kay San Lucas chapter 1 verse 26 to 38, no? Ang tawag po ngayon actually ito po ay very special day today ng simbahan, no? Pagnilayan po natin, makinig ang may pandinig. Nang ika-6 na buwan na ang pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa ganung pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng katastaasan. Ibibigay sa kanyang Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa kanyang Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Kayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banaling ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang karamdaman
at katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ayan, no? So, konti pagninilay lamang po. But ngayon po ay kailimang araw na simbang gabi. Sana po nakapagsimbang gabi na tayo, no? Muli, pagpapaalala, ito po no, simbang gabi, Novena Mass, no? Sa Novena Mass, 9 days, no? Before the birth of Christ. Ito po, paalala sa lahat, ito po ay paghahanda, no? Ito po ay paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang ng kaarawan niya at dalawang inintay natin. Yung pagdating niya, the second coming of Christ, which is yun po yung paghuhukom na, no? ng general judgment. So sana po bilang pa-birthday natin kay Lord, no? Sana po lahat po ay nakapag-confess na, no? Kami nga po plan namin sa 22 ngayon, no? Sa Sunday po, no? Mga magsisimba sa Sunday din, sana makapag-confess kayo bago Christmas. At least yun yung pinaka maganda regalo natin sa may birthday ngayong Kapaskuhan, no? Ano po at siya po may birthday Wag tayo po kung may pera tayo, kung mayroon tayong ano man ang meron tayo po yung mamigay. Hindi tayo yung humingi ng ano, no? Sa kaarawan ni Lord. Tayo dapat ang magbigay sa kanya. Pwede rin spiritual works of mercy, mag-akay ka ng kaluluwa papunta para sa kanya. Yun din, no? Malaking gift po sa kanya. Mag-akay ka ng kaluluwa sa pamamagitan ng pag-share mo nito. No po? So, ngayong araw na to, no, napakaganda actually, no, noong panahon pala ito tinatawag na Misa Aurea. Ano ba yung Misa Aurea? Ibig sabihin yung tinatawag dito yung ginintuang misa. Ito pala nung unang panahon pala ay napakahalaga nitong ganitong panahon. No, dahil sa pagbasa natin ng ebanghelyo, ito yung unang araw ng ito nga yung unang araw na nagpapakita ni Anghel Gabriel sa ating mahal na Birheng Maria, no? Kaya very special day ito. Sa iba dati po, talagang nagliwaliwanag ang simbahan sa mga kandila dahil ito na mismo, ito yung araw na nabigyan ng buhay, no? Unang araw nabigyan ng buhay ng ang ating Panginoon Kristo sa pamamagitan yun nga, no? Ng ating mahal na Birheng Maria, the first day, no? Yung annunciations na tinatawag natin. Napakaganda po ng araw na to dahil ito mismo, no, nung sinabi ng Anghel Gabriel na siya ay maglilihi at magdadalang tao, no? Turo ng simbahan actually yung sa mag-asawa, yung mismong conception mismo, yung mismong pagmimit ng cells, egg cells and sperm cell na lalaki, nandun na po, nag-umpisa ng buhay. Kaya yung sinasabing walang buhay yan, kaya tinatapon o ina-abort, mali po yun. May kaluluwa na yun, may buhay na yun. Yung first day pa lang ng pagmimit ng cells, no, at saka sperm cell. So ito yung itong araw na to, unang araw niya ng pagdadalang tao, no. Dito nagsimula ang sinasabi ni Apostol Juan na ang salita, ito na, nagkatawan tao na. Ito na yung umpisa. At dito gusto kong focus lang dito, pag nilayan lang natin, isang bagay po dito, no? Pansinin niyo po yung nangyari dito. Marami nagsasabi, no? Sabi niya, paano mangyayari to, no? Ganyan ako isang dalaga. So siguro iniisip ng ibang tao, bakit ito nung kahapon sa ano natin tungkol kay Zacarias, bakit siya napipi at dito naman hindi naman siya binigyan ng parang parusa, no, ni Anghel Gabriel. Pinaliwanag na po natin si Zacarias po ay pinakapunong pari, alam niya yung batas. Alam niya na may nangyari na noon pa kay Sarah, kay Abraham at mga iba pang propeta na may mga asawa sila, kakatandaan, kahit matanda sila, nagkakaanak dahil sa kapangyarihan ng Diyos.
So dito, nung nag-question siya, bakit parang walang parusa? Alalahanin po natin, unang-una, wala po siyang asawa, no? Ang ating mahal na Birhen Maria. At valid yung reason niya dahil isa sa reason din po, paano siya wala siyang asawa dahil sa panahon na yon, ang tradisyon ng mga anak ko, yung mga kultura sa mga Hudyo po, napakadelikado noon. Kapag ang babae, ang dalaga ay nagdalang tao po, no? Naku, pwede niya ikamatay yun. Pwede siyang mamatay sa pamamagitan ng pagbabato o stoned to death. Napakadelikado ng pwede niyang harapin ngayon. Hindi lang yon, pati ang kanyang magiging asawa, no? Na si San Jose po, pwede niya hiwalayan siya. Katulad ngayon, di ba, medyo humiwalay siya ng lihim. So marami po nagugulumihanan siya. No, ang dami niyang iniisip ng ating mahal na Birheng Maria. Pero actually may good news dito eh. Mayroon siyang ginawang paraan. Alam niyo po 'yon. Napakadami niyang i-consider kasi mga Hudyo talagang kung di siya papatayin, pagtatawanan, bakit siya nabuntis? Hindi pa sila kasal, no? Napakadami niyang kino-consider dito. Paano niya alagaan 'yon? Siya lang mag-isa. Alam niya iiwanan na siya. Pero alam niyo po, isa lang ang pwede tayong ma-inspire dito. Anong sinabi niya bandang huli? May ginawa siyang paraan. Anong sinabi niya? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ano yung ibig sabihin po nun? Ipinagpasod sa Diyos niya ang lahat-lahat. Amen? So, dahil pinagpasa Diyos niya ang lahat-lahat, gumaan ang pakiramdam niya. Tinanggap niya ng buong tapang, no, ang mangyayari sa kanya. Ano man ang mangyari, sabi niya, no, your will be done, my Lord. So, pagpapaalala sa atin ngayon ng Ebanghelyo, no, nagugulumihanan ka man, ano man mangyari, hindi mo man maintindihan ang nangyayari sa buhay mo ngayon, no? Maniwala at magtiwala ka lang sa Diyos. Ipagpasa Diyos mo lahat ang mga pinagdadaanan mo, kapatid. Ipagpasa Diyos mo, no? Dahil sabi nga sa Emmanuel, ano sabi doon? Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Sumasa atin ang Diyos. So wag po tayong mag-alala kapag na kay Lord ka na, ano man ang mga pangyayari niya na hindi mo naintindihan sa buhay mo. Lagi nating sabihin, your will be done, my Lord. Amen. Yun lang po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless sa yung topic ngayong gabi. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. At ngayong gabi, ito ay kadalasang ginagamit ng mga Seventh-day Adventist ang argumentong ito. Kaya nawa ay inyong pag-aralang mabuti at sana is matutunan ninyo kung paano ito siya gamitin sa pagkipag-argue sa mga Seventh-day Adventist. Kanina kasi, habang ako'y may ginagawa dito, may umabot sa aking video na itong si Ray Tundag, matagal na daw yung kanyang katanungan sa mga Roman Catholic Church members at sa mga CFD, pero wala daw ni isang sumasagot. Kaya ako na mismo ang unang sumagot sa kanyang katanungan. Ito yung may kinalaman sa ikalawang Tesalonica 2:3 hanggang 4. Kung saan ayon sa kanya, ito daw ay natupad sa Santo Papa at sa Romano Katoliko. Ating pag-aralan mabuti ang naturang talata. Narito. Ang sabi dito, huwag kayong magpapadaya kanino man, sa anumang paraan, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. At ang paglitaw ng suwail. Itong suwail dito, ito yung Antikristo. No? Ito yung Antikristo. Suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya
ang Diyos. Okay? So, ang mga Seventh-day Adventist, ito'y kanilang ibinabato sa atin. Unang-una, ating puntahan yung verse 3. Sabi dito, darating daw ang Antikristo. At ang mga palatandaan daw nitong Antikristo na ito ay itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat na kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at nagpapakilalang siyang Diyos. Ang templo ng Diyos na kanilang tinutukoy dito ng mga Seventh-day Adventists ay ito daw ang Vatican City. Ha? Matindi rin yung hangin, ano? Vatican daw yung templo ng Diyos. At kung yan kanila iginigiit, lugi sila doon kasi hindi pala sila ang templo ng Diyos. Hindi pala sila ang templo ng Diyos. Sa madaling salita, sa ano na yan, sa kanilang argumento na yan, lugi sila. Pero meron silang meron silang mga sabi-sabi, kumbaga haka-haka. Totoo ba na ang Santo Papa daw ang tinutukoy dito na taong suwail o taong Antikristo? Bueno, pag-aralan natin isa-isa, hindi pag-aralan ng naturang talata. Tingnan natin dito sa salin ng ang salita ng Diyos. Sabi dito, huwag kayong magpadaya sa kanila. Bakit? Kasi darating ang mga mandarayang mga ngaral, kagaya na lamang ni Roy Tundag. At sino mang CFD ang magtatangka na kanyang makakaharap, ito ang kanyang paboritong topic. Pero nung sa akin, nung ako ang kanyang nakalaban, ang nangyari, puro siya, loaded question fallacy. No? Hindi pa nga napapatunayan, nag-i-insist na siya. Sabi niya, ayon sa Biblia, ang Antikristo ay uupo sa templo ng Diyos. Tanong, ang Santo Papa niyo ba nakaupo sa Vatican City? Iba ang kanyang premise, iba ang kanyang question. In which, ang tawag doon is loaded question fallacy. Ating alamin kung ano ba itong tinatawag na loaded question fallacy. No? Para ito kasi yung niya, loaded question fallacy. Yan. Yan. Ano itong loaded question fallacy? Tingnan ninyo para malaman ninyo, sakaling ito gamitin nila sa inyo, alam nyo na kung paano sila beltahan. Ano ang loaded question fallacy? Ang loaded question fallacy is a question that contains an unverified assumption. Kung hindi pa nga na-verify yung yung Antikristo, nag-insist na siya, nag-assume na siya na yun ang Antikristo. Or a controversial or unjustified presupposition that the person being asked the question is likely to disagree with. Loaded questions are a type of logical fallacy and are often used as a manipulative debate tactic to get a desired answer or opinion from someone. So, here are some examples of loaded questions fallacy. Have you stopped mistreating your pet? No. Yung Tagalogin natin yan, tumigil ka na ba sa kakaabuso sa iyong alaga? It's either mag-answer ka ba ng yes or no, the same pa rin. Inamin mong inabuso mo ang iyong alaga, though wala ka namang inaabuso kahit isa sa kanila. See? Sabihin mo naman, ano pa ang ibang example ng loaded question fallacy? Do you think that it is wrong to steal? If you say yes or no, then you agree that stealing is wrong. Have you stopped cobra milking? Should a smack as a part of good parental correction be a criminal offense in New Zealand? Did you feel relieved when the argument stopped? Yung tanong
naalala ko yung debate ni ano ni Brother John Ray at saka ni Dino Diaz, tinanong siya ni Dino Diaz, titigil ka na ba sa iyong kasinungalingan? Yes or no? Is either mag-yes si Brother John Ray doon or mag-no, the same din ang answer. Inamin niyang nagsinungaling nga siya. Di ba? Ngayon, ang style ni Roy Tundag dito, tanungin niya, sabihin niya, ayon sa Biblia, ang Antikristo ay nakaupo sa templo ng Diyos. Tanong, ang Santo Papa ba ay nakaupo sa Batikan? That is an example of a loaded question fallacy. At pag sinabing fallacy, it cannot be accepted. That's argumentum contra factum non valid, no? An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. So, reklamo si Roy Tundag dati. Sabi ni Roy Tundag, ano ba naman to si Jando Kadibate? Pag siya nagtanong sa akin, lahat ng tanong niya sinasagot ko naman. Natural. Kasi pag ako nagtanong, valido ang aking mga katanungan. Sabi naman niya. Pero pag ako ang nagtanong, si Jando Alabado hindi makasagot. Sabi niya, paano mo sasagutin ang tanong na fallacy nga? Pag sinabing fallacy, invalid argument, invalid question, that cannot be accepted. So, paano mo sasagutin? Mali nga ang tanong. Pag ang maling tanong, sabi nga ni Jerry Laige, huwag kang mag-expect ng tamang sagot sa maling tanong. Yun ang sabi ni Jerry Laig, huwag kang mag-expect ng tamang sagot sa maling tanong. Ang mga tanong ni Roy Tundag puro mali. Ini-insist na niya na yung Antikristo sa Ikalaw Tesalonica Santo Papa nga, though hindi pa nga na-verified. Yan. Ating balikan ng talata. Tingnan ninyo ha. Ang sabi dito. Sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. If you grant his argument na ang Santo Papa ay nakaupo sa Vatican, ang tinutukoy ng talatang ito, tandaan ninyo, anong taon nagsimulang umupo ang Santo Papa sa Vatican? Simula nung ginawang legal ang Kristyanismo sa Roma. Kailan nangyari 'yon? Taong 321 doon onwards, doon nagsimula namang Santo Papa ay nakaupo na sa Vatican. Na sila sa Bisaya pa na plaster na. Sila ay na-settle na, no? Ang na-convert si Emperor Constantine the Great. Ngayon, ang tanong, simula nung araw na yun, doon ba nagsimula ang huling paghihimagsik laban sa Diyos? Ang sagot, hindi. Sa madaling salita, matagal nang nakaupo ang Santo Papa sa Vatican. Hindi pa nangyayari ang huling paghihimagsik ng tao sa Diyos. Katunayan, tayo ngayon ay nasa taong 2024 at next month 2025 na, hindi pa nangyayari ang sinasabing huling paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Bakit? Noong panahon na nakaupo ang Santo Papa sa Vatican, taong 321 AD, nung una siyang nakaupo doon sa Vatican, hindi pa naitatag ni Anton Zander Lave ang Satanic Church. Ilang daang taon pang dumaan bago itinatag ni Anton Zander Lave ang Satanic Church. Oh. Ang tanong, si Anton Zander Lave ba ang tinutukoy? Ang sagot ay hindi. Ang Santo Papa ba sa panahon ni Anton Zander Lave ang tinutukoy? Ang sagot ay hindi pa rin.
Bakit? Ang sabi sa talata, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hangga't hindi pa nasisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. At hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. So hindi talaga tumutugma sa Santo Papa. Bakit? Nang nakaupo, si Pope John Paul the Second, hindi pa nga naitatag yung Satanic Temple eh. No, hindi pa naitatag ang Satanic Temple. Sa madaling salita, ilang daang taon nang nakaupo. Ha? Nakaupo ang Santo Papa sa Vatican. Hindi pa nangyayari ang huling paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Kasi darating ang Antikristong yan kapag nangyari na ang huling paghihimagsik ng tao laban sa Diyos, diyan pa siya darating. Sa ngayon, pinipigilan pa yan. Pero si Roy Tundag nag-assume na dumating na raw. Kalokohan. Kalokohan. Ituloy natin. Ito tayo sa mga palatandaan naman. Kung tutugma ba ang mga palatandaan, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. Bakit niya kakalabanin ang lahat ng mga sinasamba at tinuturing na Diyos ng mga tao? Pagkat nais niya na itaas ang sarili sa lahat ng mga ito. Para lang yang ano ba? Triangle. Ano po? Para lang triangle ba? For example lang. Para maunawaan natin, kuha tayo ng ano, ng parang example sa triangle, no? Wala kong object ng triangle, pero ito lang yung mano ko. 1, 2, 3. Sige, ito na pagpalagay. Ito na lang yung triangle ko. May sinasambang Diyos ang mga Judaism. Ang kanilang sinasamba na Diyos ay ang Diyos ni Moises, ni Aaron at ni Jacob, ni Elias. Yun ang kanilang sinasamba na Diyos. Ang mga Muslim may sinasamba ring Diyos at yun ang kanilang Allah. Ang mga Buddhism may sinasamba rin na Diyos. Ang Hinduism may sinasamba rin na Diyos. Lahat ng mga kinikilalang Diyos ng mga tao at sinasamba, kakalabanin yan. Ha? Kakalabanin yan ng Antikristo. Bakit? Ang gusto niya, siya lang yung nasa top. Siya yung nasa ibabaw. Nalala ko yung ano dati, yung pelikula dati na Avengers. The Avengers. Yung pinuntahan ni Loki, yung ano, yung opisina ni Tony Stark. Gusto ni Loki na maging on top. Maging on top. Sabi naman ni Tony Stark, hindi ganyan ang ano ngayon, hindi ganyan ang politika sa mundong ito. Sa panahong ito, sa mundong ito, hindi ganyan ang politika. Kasi sa bawat bansa, may mga presidente, may mga ministro, may mga hari. Yang sinasabi mong ikaw nasa tuktok at lahat nasa panan mo, walang ganyan na paniniwala dito sa mundo. At yan ang paniniwalang ilalabas nitong Antikristo. Siya yung nasa tuktok at yung lahat kakalabanin niya yung nasa baba. Kabilang sa kanyang kakalabanin ang kinikilalang Diyos ng Judaism. Kabilang sa kanyang kakalabanin ang kinikilalang Diyos ng mga Muslim. Kabilang sa kanyang kakalabanin ang Diyos ng mga Hinduism at ng mga Buddhism at ng Taoism. Lahat ng kanilang kinikilalang mga Diyos. Yung kinikilalang Diyos ng piniling nason giluwas gipasiguli na si Paulino Ongkoy Agapay, kakalabanin rin niya yan. Yung kinikilalang Diyos ng Kingdom of God na si Filemon Riam Bonanza, kakalabanin rin niya yan. Yung kinikilalang Diyos ng PBMA na si Ruben Iclio Sr.,
kakalabanin rin niya yan. Lahat na kinikilalang Diyos ng mga tao, ayon sa mismong talata, kakalabanin ng Antikristo. Kaya doon sa debate namin, tinanong ko siya, kinalaban ba ng Santo Papa ang Diyos na kinikilala at sinasamba ng mga Muslim? Ang sabi ni Roy Tondag, objection, moderator. Objection. Wala sa tema ko yung Muslim. Ba't si Jando napunta sa Muslim? Sa madaling salita, hindi niya mapatunayan. Tandaan niyo ang sinasabi ng talata. Kakalabanin niya ang lahat. Hindi lang yung isa. Wala siyang sinasabing kakalabanin niya ang sinasamba tinuturing na Diyos ng mga Kristiyano. Walang sinabing ganyan. Ang sinabi diyan, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. Tandaan ninyo, ang tao sa buong mundo, hindi lamang mga Kristiyano. May Muslim, may Buddhism, may Hinduism, may Taoism. Yung iba nga, kulto gaya nung Eastern Lightning. Ang kanilang Diyos, yung babae doon sa China. Yung babaeng made in China. Yun ang kanilang Diyos. Pati yung kakalabanin yun ng Antikristo. Bakit? Ang purpose niya, upang itaas ang kanyang sarili sa lahat ng mga ito. Siya yung on the top. Ngayon, kailan nangyari na kinalaban ng Santo Papa ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim? Kailan nangyari yun? Wala akong naalala. Katunayan, nagsasagawa pa ang mga Santo Papa ng ecumenical meeting sa kanila. Kung saan si Pope John Paul II ay ipinakita na hinalikan niya ang Quran. Na yung ibang mga Muslim naman na kanilang minimisinterpret, nag-Muslim na daw si Pope John Paul II. Nag-Muslim? Kaya nangyari yung nag-Muslim sila. Hinalikan lang, ecumenical lang ang reason, tapos nag-Muslim na kaagad. Diba? So, never nangyari na kinalaban niya sa Tupapa. Dahil ang gusto sa Tupapa, magkaroon ng pagkakaisa ang mga leader ng relihiyon. Kaya never ko nakita na kinalaban ng sa Tupapa ang Allah na sinasamba at dinudiyos ng mga Muslim. Pero tandaan niyo ang talata ng ikalawang Tesalonica 2:4. Ang Antikristo na hinuhulaan dito, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. Kasama dyan ang sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga Muslim. Pero ang sabi ni Roy Tundag, objection, moderator, wala sa tema ko yung Muslim. So hindi tumutugma. Ano pa? Kakalabanin niya lahat ng pinakababanal ng mga tao. Sa mga Katoliko pa lang, ang dami pinakababanal Mga santo. Mga sagradong imahe. Mga holy sacramentals. Sino Santo Papa ang kumalaban dyan? Wala. Kinikilalang banal ng mga Muslim ang kanilang Quran. Ang kanilang Blackstone sa Mecca. Ang tanong, sino Santo Papa ang kumalaban dyan? Wala rin. So hindi tumutugma yung sinasabi ng Biblia sa kanilang pamamaratang patungkol sa Santo Papa. Hindi tumutugma. Pangatlo, ano pa? Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Yan. Ano daw? Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos. Sabi ni Ray Tundag, ang mga RCC at ang mga CFD
Inaamin nila. Inaamin nila na ang Vatican City, kung saan nakaupo ang Santo Papa, yon ang templo ng Diyos. Ha? Inaamin daw ng mga CFD. Inaamin daw ng RCC. Ha? Tanungin natin ang mga Catholic AIs kung ito ba talaga ay katuruan ng Katoliko. Ating unahin si Magisterium AI. Yan. Anong tanong kay Magisterium AI? Did the Catholic Church teach us that the temple of God in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4 is referring to the Vatican City? Ano ang sagot ng Magisterium AI? The Catholic Church does not specifically teach that the temple of God mentioned in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4 refers to Vatican City. The passage in question states, "Let no man deceive you by any means, for unless there come a revolt first, and the man of sin will be revealed, the son of perdition, who opposes and is lifted up above all that is called God or that is worshipped, so that he sitteth in the temple of God, showing himself as if he were God." This scripture has traditionally been interpreted in various ways within the church. The temple of God is often understood to refer to a sacred space where God is worshipped, which historically has been associated with the Jewish temple in Jerusalem. Early church fathers, such as Irenaeus and Hippolytus, emphasized that this temple signifies a place of divine worship rather than a specific location like Vatican City. So walang sinasabi ang Iglesia Katolika na yung Temple of God na sinasabi sa ikalawang Thessalonica 2:3 hanggang 4 ay referring sa Vatican City. Walang ganyang katuruan sa Iglesia Katolika. Moreover, the interpretation of the man of sin or son of perdition has been linked to eschatological figures such as the Antichrist, who will oppose God and exalt himself above all that is worshipped. The context of the passage suggests a broader theological and eschatological significance rather than a direct reference to any contemporary institution or location. In summary, while the Catholic Church acknowledges the importance of the Vatican as the center of the Catholic faith, it does not specifically teach that the temple of God in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4 refers to Vatican City. The interpretation leans more towards a symbolic understanding of the temple as a representation of God's presence in worship, particularly in the context of the end of times and the revelations of the Antichrist. See? Ito yung mga referensyang ginamit. Walang opisyal na katuruan ng simbahang Katoliko ng Temple of God na sinasabi sa ikalawang Thessalonica 2:3 hanggang 4 ay tumutukoy sa Romano Katoliko o sa Vatican City. Walang opisyal na katuruan. So yung sinasabi ni Roy Tundag na ano daw? Ang tawag natin diyan, busted yan! Busted yan. Bakit? Dahil hindi kailanman nangyari na itinuro ng simbahang Katoliko na yung Temple of God sa ikalawang Thessalonica 2:3 hanggang 4 ay tumutukoy sa Vatican City. Kasi ang Vatican City, yan ay isang syudad, hindi kaharian. Next,
Ano tayo ngayon sa ano, sa Catholic that chat, ha? Sabi sa Catholic that chat, ang Vatican ba ay tinutukoy na templo ng Diyos sa ikalawang Tesalonica 2:3-4? Ang ikalawang Tesalonica 2:3-4 ay tumutukoy sa isang prophetikong pahayag na may kinalaman sa taong makasalanan o anak ng kapahamakan na magpapakita sa mga huling araw. Sa talatang ito, sinasabi na ang taong ito ay uupo sa templo ng Diyos at magpapahayag ng kanyang sarili bilang Diyos. Ang interpretasyon kung ang Vatican City o anumang partikular na lokasyon ay tinutukoy na templo ay isang paksa na debate sa loob ng teolohiya at eskatolohiya. Oh. Ang Catechism ay hindi nagbibigay ng tiyak na interpretasyon na ang Vatican City ang tinutukoy na templo sa ikalawang Tesalonica 2:3-4. So walang turo ang simbahang Katoliko na yung Temple of God na sinasabi sa ikalawang Tesalonica 2:3-4 is referring to the Vatican City. Kaya palpak at mali-mali ang katuruan ng mga Seventh-day Adventist patungkol sa bagay na yan. Ano pa daw ang ginagawa ng Antikristong ito? Nagpapakilala siya bilang Diyos. Ang tanong, sinong Santo Papa ang nagsabi, "Ako ang Diyos"? Walang maibigay ang sinumang Sabadista. Wala. Sabi nila, may mga dokumento diyan daw na may nagsasabi, He is God on earth. He is God on earth. Tanong, sino ang nagsabi? Ang Santo Papa ba mismo ang nagsabi, I am the God on earth? O may ibang taong sasabi, He is the God on earth? Pag sinabing He is the God on earth, that is wrong. It is not our official teaching to say that He is the God on earth. Lelang nyo. Lang ganon. Oh. Marami na nag-attempt na nagturo daw sa Tupapa, nag-claim daw na siya ang Diyos. Hanapan mo ng referensya. Ang ipapakita, puro quotation sila lang ang gumawa. Hamunin mo ang mga Seventh-day Adventist. Ipakita mo sa akin ang original na kinote, kung saan nyo yan kinote, para ating basahin kung yan ba talaga ang konteksto. Walang sinumang SDA makapagbigay sa inyo ng original copy. Alam nyo kung bakit? Kasi ang mga quotation na yan, sila-sila lang ang may gawa. Sila-sila lang ang may gawa. Dahil walang sinumang Santo Papa ang nagsabi na ako ang Diyos nyo. Wala. Walang sinumang Santo Papa nagsabi niyan. At kung totoo ang sinasabi nila na itinataas ng Pope ang kanyang sarili sa lahat ng sinumang tao sa mundo, bakit nagagawa niyang humalik sa paan ng mga ordinaryong membro? Ha? Ba't niya nagagawang humalik sa paa ng mga ordinaryong membro ng Iglesia Katolika? Yang bang paghalik sa paa kayang gawin ng mga pastor sa Badista? Sagot, hindi. Bakit hindi nila kayang gawin? Kasi, sabi nila, pastor ako eh. Pastor ako, ba't ko gagawin yan? Ikaw, kaya gusto mong gawin? Gawin mo kaya. Walang sino mang sabadistang pastor ang nagsasabi, ginagawa ko yung paghalik sa paan ng mga ordinaryong membro. Yung mga taong yan, ang talagang nagpapataas. Pero ang ating Santo Papa na nagagawang humalik sa paan ng mga ordinaryong membro, yon ang sinasabi nilang Antikristo, mapagpakumbaba. Kailan nangyari ng Antikristo ay mapagkumbaba? Wala.
Ay ang mga sinasabi nila about sa ikalawang Tesalonica 2:3 hanggang 4 na tumutukoy daw sa mga Santo Papa, lelang nyo lahat. Huwag nyo kaming ipaniwala sa inyong mga kasinungalingan. Dahil hindi kailanman nangyaring natupad sa mga Santo Papa ang sinasabi ng propesiya. Sinong Santo Papa ba ang kumalaban sa Quran? Ang kumalaban sa mga aklat ng Judaismo? Ang kumalaban sa aklat ng Buddhism? Sinong Santo Papa ang kumalaban sa aklat ng The Book of Mormons? Meron ba kayong may turong Santo Papa na kinalaban niya ang Book of Mormons? Wala rin. Meron ba kayong Santo Papa na kinalaban niya ang The Five Books of Moses? Wala rin. Six Book of Moses. Meron kasi tinatawag kasi na The Six Book of Moses. Anong tinatawag na ganun? At puro witchcrafting ang laman nun. Oh, meron ba? Wala. Pero may sinabi si Roy Tundag eh. Sabi ni Roy Tundag, inamin ni RJ Seno. Ba't ikaw hindi mo inaamin? Magkakontra ba kayo? Sagot, oo. Walang opisyal na katuruan ng simbahang Katoliko na yung Temple of God sa ikalawang Tesalonica 2:3-4 is referred to the Vatican City. Kaya kung sumagot man ganyan si RJ Seno, suluhin niya na lang yun, huwag niyo kaming idamay doon. Okay? Sa madaling salita, yung ikalawang Tesalonica, sabi ni Ritondag, kung hindi yan ang Santo Papa, sino yan? Ang sagot, hindi ba nga nababakita? Gusto mong pangalanan ko. Isa na naman yung uri ng loaded question fallacy. Nag-assume siya na dumating na ang panahong yan. Hindi pa nga eh. Hindi pa. At ipagpalagay, nangyari yan mga taong 200, may Santo Papang nakaupo na. O taong 509, may Santo Papang nakaupo na, Pope Gregory I. O, bakit dumating yung araw lumabas ang Satanic Church? Matagal na nakaupo si Pope Gregory I. Sa madaling salita, hindi pa nangyayari ang huling himagsikan ng tao laban sa Diyos. Hindi pa nangyayari yun. Kasi, nung panahon yun, hindi pa natatag ang Satanic Church, hindi pa natatag ang Satanic Temple. Pero andyan na ang Santo Papa nakaupo sa Vatican City. So, mali. Ang sinasabi ng Biblia, mangyayari na muna yung palatandaan kung saan mangyayari na ang huling paghihimagsik ng tao laban sa Diyos, saka palalabas ang Antikristong yan. Hindi ba nga nangyari? Gusto mo ng pangalanan ko. Yan ang problema sa mga Sabadista. Araw-araw nilalabag ang Exodo 20:16. Tapos sasabihin nila, kami ang tumatapad sa kautosan. Helom! Tumutupad daw sa kautusan. Anong kautusan tinutupad ninyo? Sabi sa Santiago 2:10, kapag nalabag mo ang isang kautusan, nalabag mo ang lahat ng kautusan. Nagsabado siya. Tinupad niya yung unang utos, kalawa, ikatlo, pang-apat na utos, tinupad niya ang mga yun. Kalima, ka-anim, kapito, tinupad niya lahat yun. Pagdating sa ikawalo, nagiba niya. Kasi namaratang na naman uli si Roy Tundag. Tanong, anong mangyayari sa pitong nagawa niya? Mananatili ba yon o madidelete yon? Kung mananatili yon, sinungaling si Santiago. Pero kung totoo ang sinasabi ni Santiago, yung pitong nagawa ni Roy Tundag, delete. At kapag na-delete yon, anong kautusan ang natupad ni Roy Tundag? Wala. Kaya yan kahibangan ng mga Sabadista. Nagtataka nga ako eh. Bakit ba? Pag ako nag-live, si Huli Google lang yung matapang tawagan ako. Ha? Bakit kaya?
Kasi si Holy Google nakatago yung mukha, hindi mo alam ang identity niya, ang kanyang identity. Nakatago yung kanyang identity. Kaya siya matapang na pabalik-balik ng call sa akin kahit laging nabubutata. Naalala ko sabi ni ano ni tinanong ko si ano, tumawag si Holy Google sa akin. Pag-usapan daw lang yung aral ng Katoliko about sa worship. Aral ng Katoliko pag-uusapan, eh. O tinanong ko siya, "Ano ang tawag mo sa sinasabi ng Biblia nag-worship ang Haring Nebukadnezar kay Propeta Daniel, nag-worship siya, hindi naman niya kinikilalang Diyos, ano ang tawag mo diyan?" Sabi niya, "Wala kaming termino para diyan." "O, wala kayong termino, okey. Yung pagsamba mo sa isang tao na hindi mo naman kinikilalang Diyos para sa Katoliko, ano ang tawag namin dun? Veneration, adoration." Sabi niya kasi, yung veneration at adoration, sarili nating gawa-gawa lang yan, imbento lang daw natin, wala daw yan sa Biblia. Eh, sa Biblia meron eh, Daniel 2:46, sinamba ng Haring Nabukadnezar si Propeta Daniel, hindi naman niya kinikilalang Diyos. Ano ang tawag ng Katoliko diyan? Sabi ni Holy Google, "Huwag mong ilagay sa bibig ko ang hindi ko sinasabi." Wala akong nilalagay sa bibig mo. Ang tanong ko, yang ganyang uri ng pagsamba na hindi kinikilalang Diyos, para sa Katoliko, ano yan? Adoration o veneration? Sabi naman niya, "Huwag mo ang ipilit na ilagay sa bibig ko ang hindi ko sinabi." Sabi ko, "May sinabi ba ako na inilalagay ko sa bibig mo?" Sagutin mo, "Para sa Katoliko." Sabihin mo lang ganito, "Para sa Katoliko, sa inyong Katoliko, veneration daw 'yan. Pero hindi ako sang-ayon diyan." 'Yun ang sabihin mo, tinuruan ko pa. "O sige, para sa inyong mga Katoliko, ang tawag niyo diyan veneration, pero hindi ako sang-ayon diyan." Okay, sumagot rin sa wakas. Tinanong ko siya, "Kung hindi veneration ang tawag diyan, ano ang tawag niyo sa isang uri ng pagsamba na hindi naman kinikilalang Diyos?" Ano ang sabi ni Holy Google? "Paraanin mo ko, paraanin mo ko. Paraanin mo ko." Bakit? Naiipit kasi. Siya lang yung matapang na tumatawag sa live ko, si Holy Google. Minsan nag-attempt naman itong si ano, si Julito Daig, butata pa rin. Butata pa rin. Lahat ng mga nag-attempt. O tingnan niyo ha, anong ebanghelyo ngayon na binasa ni Brother Angel sa Lucas? Sabi doon, "At hindi matatapos ang kaniyang kaharian." Ano daw? Hindi matatapos ang kaniyang kaharian. Anong sabi ni John Manglikmot? May katapusan ang kanyang kaharian. May katapusan daw? Nabasa na nga eh, walang katapusan ng kanyang kaharian. Sabi naman ni Johnny Manglikmot, may katapusan ng kanyang kaharian at may limit ang kanyang otoridad. Ay. Pinapatawag ko, "Pasok ka sa live, may number diyan sa screen, tawagan mo yan." Ang sabi ni Johnny Manglikmot, "Ilagay mo sa live yung chat ko, tatawag ako sa'yo." Nilagay ko sa live yung chat niya, tumawag ba? Hindi. Bakit? Takot. Takot. Ano lang kasimple yon. Takot. Takot. Siya yung maingay dun sa labas tuwing gabi, 'pag malakas yung ulan, takot. Takot. Kaya eto masasabi ko, 'pag ang mga Sabadista nakausap ninyo at sasabihin nilang ang Santo Papa daw tinutukoy diyan na siyang taong masama, siyang Antikristo, at ang Vatican daw ang templo ng Diyos, yung topic ko ngayon, yun ang ibigay niyong sagot. Mahihirapan ang sinumang Sabadistang babangga sa inyo. Oh. Next topic ko, kung sakali ma-schedule na ako naman, paalala niyo sa akin na patutunayan ko na palpak
ang kanilang hukom investigatiba. Yan ha. Patutunayan kung palpak ang kanilang pananaw sa hukom investigatiba. Sa next schedule ko na lang yan para mapagbigyan naman natin. At kung sakaling dumating na ang araw na yan ang topic ko, tawagin nyo lahat sa badistang kilala ninyo para tumawag dito at makipagtalakayan sa akin. May enjoy pa tayo. Okay? At what? Ayun na naman yung aking prinsesa. At ngayon, alas 9:08 na. So, dito na muna tayo ngayon sa, wait lang, yung laptop ko, na naman ulit. Dito naman tayo ngayon sa tanungan portion.